Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Sospek na nanghablot ng bag at nangaladkad sa isang babae sa Pampanga, nahuli na. Anyari, buhos ng ulan, tagos hanggang sa loob ng pamilihan sa Malasiki, Pangasinan. Magpagas na dahil halos 5 piso na oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. At palakang bukid sa Lagubang at Kohol, tampok sa Cookfest sa Lasam, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso motorista, magpagas na dahil may nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Halos 5 piso kada litro ang aasahang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Yan ang balitang tinutukan live ni CJ Turida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa isang paradahan ng mga tricycle dito sa Perez Boulevard sa Barangay Pugot Chico, Dagupan City. At batid na ng mga kapuso nating tricycle drivers at operators ang nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Posibleng pumalo sa 3 pesos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 480 naman sa kada litro ng diesel at 440 sa kerosene. At sa mga oras na ito, mga kapuso, Chris, alamin natin ang saloobin ng mga kapuso nating tricycle driver. Magkakasama natin ang TODA President na si Ginoong Derek Garcia. Magandang hapon na Ginoong Garcia. Magandang na buhay. Okay naman po yung buhay namin sa araw-araw. Nakakaraos din po kaming lahat kami mga kamukha kong tricycle at mga kamukha kong presidente. Okay. Kahit na papano, sabi nga nila, basta may sipag at tiyaga, magkakaraos ka. Okay. Yun lang. Sa susunod na linggo, may nakaambang big time oil price hike. Ano pang reaction po natin? Ang reaksyon ko po sa mga ganyan, sabi nga nila, sanay din tayo sa ganyan na palaging sinasabi yung patas ng gasolina. Ang request ko lang naman po sa aming mga tricycle, yung tatas din ang pamasahe nila para din kami makabawi. Alright. Kasi ganun po. Maraming salamat, Ginoong Derek Garcia, ang TODA President. Magkakasama din natin si Ginoong Virgilio Aurelio, ang TODA Chairman. May President na, may Chairman pa dito sa TODA nila. Magandang hapon, Ginoong Aurelio. Magandang hapon din po. Okay. Nakakailang piso ka naman sa pamamasada maghapon? Magkano kinikita? Sa ngayon, medyo lumiit, mga 400. Maswerte na kung maka 500 kami sa ngayon. Kaya pang tustos lang sa araw-araw na pagkain. Yun, yung malit ngayon ang kita, hindi tulad dati. Next week, may oil price hike. Anong reaction ninyo? Ganon. Pasakit na naman sa mga tricycle driver yan. Lalo na mga bawas kita na naman sa amin yan. Bawas din sa mga baon ng mga bata namin yan. Kawawa talaga. Pahirap na naman. Alright. Maraming salamat, Ginoong Virgilio Aurelio, ang TODA Chairman. Magandang hapon po. Nauna nang sinabi, Chris, ng Department of Energy o DOE na ang isa sa pangunahing dahilan ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ay ang nangyayaring iringan sa pagitan ng Iran at Israel, na kung saan naka-aapekto ito sa global shipping. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamamahagi ng fuel subsidies ang pamahalaan bilang tugon sa nakaambang oil price hike. Yan mo ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Samantala, taas singil din sa tubig ng mga Dan Water District ipatutupad ngayong Hunyo. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mula sa dating 125 pesos, magiging 147 pesos and 50 centavos na ang minimum water rate ng mga Dan Water District. Epektibo ang taas singil ngayong buwan ng Hunyo.
merong dagdag na 22 pesos and 50 centavos sa minimum rate sa tubig, ay magiging 147 pesos and 50 centavos na ito. Idadagdag pa rito ang 2% franchise tax sa monthly water bill. Ayon sa MAWAD, napapanahon na ito, lalo pa taong 2013 pa ang huling taasingil nila sa tubig. Dumadaan din daw ito sa proseso bago maaprubahan ng Local Water Utilities Administration. 147.50 na ang ating minimum charge at magre-reflect yun actually sa July billing. Giit ng MAWAD na ang patuloy din na pagtaas sa singil sa kuryente at pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang dahilan ng kanilang water rate increase. Kasabay ng taas singil sa tubig, tiniyak ng MAWAD ang pagpalawig ng kanilang serbisyo, kabilang ang mga karagdagang water pumping station na itatayo sa ilang barangay. Nabisuhan na raw ang libu-libong water consumers sa bayan ng Mangaldan ukol sa taas singil sa tubig. Pagtitipid sa konsumo sa tubig ay nakikitang paraan ng ilang residente para makamenos sa bayarin sa tubig. Mahalaga. Kailangan kasi yung tubig para pag-ugas ng plato, pagluto, lahat. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naaresto na nitong Martes ang 31 anyos na sospek na nanghablot ng bag at nangaladkad sa 67 anyos na ginang sa Pampanga. Sa CCTV footage na kuha noong May 24, makikita na sinipa pa ng sospek ang biktima. Nangyari ang insidente sa City of San Fernando. Nahuli ang sospek nitong Martes sa isang buy-bust operation sa Barangay Pio, Porac, Pampanga. Nasamsa mula sa kanya ang 2.3 grams ng hinihinalang shabu, isang baril at marked money. Ayon sa pulisya, inamin ng sospek ang krimen at sinabing nagawa niya ito dahil sa matinding kagipitan. Napagalaman din sa record na nahuli na ito noong pang 2024 dahil naman sa iligal na sugal. Ilang paninda ang nasira matapos na tumagos ang buhos ng ulan sa ilang pwesto sa pamilihang bayan ng Malasiki, Pangasinan. Taritong report. Nagmistulang shower room ang loob ng pamilihang bayan ng Malasiki, Pangasinan nitong Martes ng hapon. Sa lakas ng ulan, tumagos ang tubig mula sa kisame at nabasa ang panindang gadgets ni Henry. Ayon sa kanya, nasa 3,000 pisong halaga ng panindang gadgets ang hindi na maibenta dahil sa pagkabasa. Kadalasan yung may mga speaker kasi nakakahon yun. Naitabi na sir, mayroon na ibenta kasi yun. Kasi siyempre pag bibilin, medyo mag-aalanganin sala. Pinasok din ng tubig ulan ang shop ni Lina. Ngayon lang daw ito nangyari. Napasukan po dito sa loob yung mga case namin, yung ibang case na sayang po. Sobrang lakas pero minsan pag umuulan, hindi naman po natutubigan dito, sa harap lang po. Pero nung sobrang lakas ng ulan, opo, pumasok po dito. Ayon sa Market Division Office, maaring nag-overflow ang tubig sa gutter dahilan ng pagpasok ng tubig ulan sa Phase 1 o Gadget Section, Pathway at Building B ng palengke. Nagsagawa na ng inspeksyon ng mga kawani ng Municipal Engineering Office at Market Division upang malaman ang dahilan ng pagpasok ng tubig ulan sa palengke at upang mailatag ang solusyon sa problema. May mga ginagawa na rin na panibago. Inuuna nila yung sa bagsakan, may mga kinakabit na ng downspout. Pinapalaki yung downspout para kung sakali may bumuhos na ulan, hindi na gaanong biglang buhos na kaya pinapalaki yung mga downspout, mga tubo-tubo. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Isang malaking pawikan ang aksidenteng nalambat sa dagat sa barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Menro, ang pawikan ay isang hawksbill turtle na 18 kilos ang bigat. Wala naman daw nakitang sugat sa katawan ng pawikan kaya agad na pinakawalan matapos na masuri at maidokumento. Marami umanong nakikitang pawikan sa lugar kaya pinapayuhan ang mga residente na protektahan at pangalagaan ang mga ito. Iba't ibang serbisyo tampok sa caravan na bahagi ng ika-78 araw ng dagupan. Silipin sa report. Nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni dating House Speaker Eugenio Perez Sr. sa Barangay Herrero Perez kaninang umaga. Pagkilala ito sa dating House Speaker na siyang may akda sa Republic Act No. 170 upang maitatag ang Dagupan bilang isang syudad noong June 20, 1947. Ang Dagupan ay galing sa word na Pantaragupan
it's a melting pot. It's a meeting place of, people from, neighboring provinces. Ngayong araw ang ika-78 anibersaryo ng Dagupan bilang lungsod at bilang bahagi ng pagdiriwang, nagsagawa ng mass tree planting activity sa Tondaligan dump site. 1,500 na coconut seedlings, acacia at iba pang punla ang itinanim sa lugar. Iba't ibang serbisyo rin ang hatid sa caravan na ginanap sa City Plaza. Bawat tanggapan at iba pang ahensya ng gobyerno may serbisyong hatid sa mga taga-Dagupan. Tulad ng nutrition services na ito para sa mga buntis na hatid ng City Nutrition Office. Sinamantala ito ni Cherry Ann mula sa Barangay 1. Nagdadalang tao ang 23 anyos na si Cherry Ann para sa kanyang ikatlong anak. Maraming salamat po sa gantong bagay po na binigyan niyo para po sa mga buntis. Meron din free medical check-up na hatid ng City Health Office. Pinangunahan ng CDRRMO ang pag-turnover sa mga rescue vehicle sa ilang barangay at tanggapan. Mga gamit pansaka at pangisda naman ang hatid ng City Agriculture Office. Libreng bakuna at iba pang serbisyo para sa mga alagang aso't pusa ang hatid ng City Veterinary Office. Meron din libreng gupit at iba pang serbisyo na hatid sa mga taga-Dagupan ngayong araw. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sinimulan ng ayusin ang baku-bakong daan na problema ng mga motorista sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Tuwing pupunta ng bayan, karaniwang sa PNR Road dumadaan si Isagani mula sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Nagsisilbi itong alternate route o shortcut para hindi na maipit pa sa karaniwang trapiko sa National Highway sa Barangay Salay. Ang problema nga lang ay ang baku-bakong daan. Minsan, nagiging sanhi pa ng aksidente ang pagdaan sa PNR Road dahil bukod sa masikip ang kalsada ay maputik pa, lalo na ngayong tag-ulan. Opo, kasi bako-bako yung daan tsaka lubak-lubak na puro putik. Ang kalbaryong ito ng mga motorista at residente ay masusolusyonan na. Sinimula na kasi ang rehabilitasyon sa PNR Road sa pagitan ng Barangay Salaan at Barangay Salay. Pinondohan ito ng national government. Rough road talaga. Kaya nahihirapan yung mga tricycle driver na dumadaan dyan. Malaking bagay yun sa mga tuda, mga motorista kasi shortcut yan sa papuntang bayan ng Mangaldan. Habang ginagawa ang kalsada ay pansamantalang isinara sa mga motorista ang PNR Road. Pinadadaan na muna sa highway ang mga sasakyan. Target ng barangay na matapos agad ang proyekto sa loob ng 2 buwan, kasama na rito ang curing period. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinaigting ang security protocols sa lahat ng paaralan sa Dagupan City. Drop and go policy ipatutupad sa Dagupan City National High School. Sundan sa ulat ni CJ Torida. Mahigpit na tinututukan ng Schools Division Office ang mga ipinatutupad na security protocol sa lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod ng Dagupan. Isa ito sa binigyan ng halaga ng Division Office nang magsimula ang klase noong June 16. That as soon as the bell rings, sabi natin, the doors are closed, the gates are closed. Actually, yun na yung ating policy. May sarili ring regulasyon sa Dagupan City National High School. Kabilang narito ang drop and go policy, partikular sa mga sasakyan na naghahatid sa mga estudyante at mga guro. They come in, they drop, and then hindi na sila mag-iikot pa within the premises. Muli ring pinag-aaralan ang paggamit ng metal detectors sa lahat ng papasok sa gate ng paaralan. Magkakaroon din ng visitor's pass ang mga outsider para ma-monitor ang lahat ng pumapasok sa loob ng campus. All visitors, including parents, ay hindi po pwedeng dumirekta directly sa mga teachers concerned. Ang lahat ng bisita didiretso muna sa guidance office at sila ang makikipag-coordinate sa guro na gusto nilang makausap upang hindi maistorbo ang kanilang pagtuturo. Sarado rin ang mga gate sa oras ng klase. CJ Torida, One North, Central Luzon.
Dinagsa naman ang covered court ng Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan ng mga nagpakonsulta sa isinagawang medical mission ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan kaninang umaga. Sinamantala ng karamihan ang libreng bunot sa ngipin, medical check-up, ECG at X-ray at libreng gamot. Naghatid din ng libreng anti-rabies vaccine sa mga alagang hayop. Inilalapit ng provincial government ang libreng serbisyo medikal sa iba't ibang barangay at bayan ng Pangasinan. Samantala, 2 bagong Kapuso series ang dapat niyong abangan sa Lunes. Una, ang GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real na pinagbibidahan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Ultimate Star Jenilyn Mercado. Mapapanood yan simula June 23, 8:50 p.m. pagkatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. Sa Lunes na rin, mapapanood ang My Father's Wife sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng It's Showtime. Pinagbibidahan naman yan ni Kylie Padilla, Kazel Kinuchi, Jack Roberto at Gabby Concepcion, ang My Father's Wife. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pinatubo marker inulunsad para sa pagunita sa ika-34 na anibersaryo ng Mount Pinatubo Eruption. Silipin sa report ni Juvel Fernandez. Pinasinayaan ang isang historical marker sa bayan ng Bacolor sa Pampanga bilang pag-alala sa ika-34 na anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo noong June 15, 1991. Tinawag itong Rising from the Ashes bilang pag-alala sa mahigit 20,000 Kapampangang nawalan ng tahanan at kabuhayan matapos matabunan ng 9 na metrong lalim ng lahar ang bayan. Balutang ang Pilipinas, balutang Pilipinas. Kaya magpugay mo may turang tamo, may lahar tamo, may tambunan ng iba't tamo. Nakala may walang din. Kanita malungkot, nanugawan tamo, yung itarapan. Whatever it is, ang importante, inanabalita. We bounce back more than Katamina. Naisa katuparan ng proyekto sa pangunguna ng Provincial Government ng Pampanga, Tourism Office at Bacolor LGU, katuwang ang Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated at ang parokya ng San Guillermo. Nuklataya ing kasalesayan, ing panandang kasalesayan, bang lakwas na pang abalu, deng susunod na henerasyon, particular deng ini pong kayanakan, bang abalu da nung makananula sinagupa, linaban, ginusal, deng Kapampangan people, bang akabyusan depin, ining delana ning pamamakbong ning Bulkang Pinatubo. Ang marker ay isang makabuluhang paalala na sa likod ng abo at pagkawasak, laging may sumisibol na liwanag. At sa bawat pagguho, may bayang muling bumabangon. Juvel Fernandez, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa kasalukuyan ay wala pong namomonitor na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa ring umulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Patuloy ring umiiral ang easterlies na magdudulot ng mainit na panahon na meron ding mga pag-ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, asahan ang hanggang katamtamang ulan sa buong Luzon. Posible rin ang malalakas sa ulan sa ilang bahagi ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ipinabahagi ng BFAR Region 2 ang nasa mahigit 21,000 na piraso ng Malaga fingerlings sa 9 na coastal towns sa lalawigan ng Cagayan. Mga mangingisda mula sa Bugay, Apari, Santa Teresita, Santa Ana, Gonzaga, Abulug, Pamplona, Sanchez Mira at Claveria ang nabigyan.
Ito raw kasi ang mga bayan na may mga seagrass areas at coral reefs na kadalasang maaaring mabuhay ang mga siganid o malaga. Layunin ng BFAR Region 2 na palakasin ang lokal na produksyon ng mga isda at matulungan sa kanilang kabuhayan ang mga mangingisda. Nauuso ang bagong modus online na task scam. Ano ba yan at paano hindi mabibiktima? Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, aalokin ng trabaho ang isang biktima para sa ilang task kapalit ng pera. Halimbawang ipapagawa ang pag-like ng mga produkto sa digital shopping platforms. Sa una, suswelduhan ang naengganyo at kapag nakuha ng tiwala, mag-aalok na ng peking investment. Ang ilang nabiktima, halos 40,000 pesos daw ang natangay ng mga scammer. Nang magpasok na sila ng pera sa investment, binlock na sila ng mga scammer. Ayon sa PAOK, posibleng nakukuha ang numero ng mga biktima gamit ang MC Catcher. Device yan na kayang madetect ang mga numero, mensahe at iba pang data ng mga mobile device sa paligid nito. Posible rin daw sa phishing website, ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Paalala ng mga otoridad, walang lehitimong employer na manghihingi ng pera kapalit ng trabaho. Hindi rin nila kayo basta-basta i-contact sa messaging apps kung hindi naman kayo nag-apply. Samantala, Reading Park sa Malabago Elementary School malaking tulong sa pag-angat ng reading skills ng mga mag-aaral. Tunghayan sa report. Pagpasok sa loob ng Malabago Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan, bubungad na ang Reading Park. Ang simpleng pahingahan ng mga mag-aaral naging makabuluhan dahil ginawa itong reading area. At sa loob ng 3 taon, simula ng ilunsad ang Reading Park, ay kapansin-pansin daw ang pagtaas ng antas ng reading skills ng mga mag-aaral. Kailangan kasi pagka marunong kang magbasa, they can go places, di ba? Dapat lang yan sa bata para paglaki nila, alam mo yun, literacy is very important. Grade 2 pa lang si Rainsas Queen Pabiliar, pero bihasa na siya sa pagbabasa. Naging tambayan kasi niya simula nung siya'y kinder ang Reading Park. Para po matuto po sa pagbabasa at hindi lang po puro laro. Samantala, ngayong pasukan, namahagi ng school supplies ang isang non-government organization sa ilang mag-aaral sa Malabago Elementary School. Nasa mahigit 100 kindergarten learners ang nabigyan ng mga gamit pang eskwela. Bahagi ito ng kanilang social responsibility at layunin din nilang maging inspirasyon ito para mas ganahan ng mga bata sa pag-aaral. Kahit papano, kahit maliit na bagay po, nakakatulong naman kami sa mga bata para sa kanilang pag-aaral. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Apat na pong grupo ng mga mag-aaral nagpasiklaban sa paggawa ng Building Construction Miniature sa Agao, Cagayan 2025. Silipin sa report. Kombinasyon ng technical skills, kakayahan sa problem solving at collaborative mindset. Yan ang ipinamalas ng mga future engineer sa isinagawang building construction miniature. 40 kupunan na binubuo ng 3 estudyante ang naglaban-laban mula sa iba't ibang universidad sa Cagayan. Gamit nila ang barbecue sticks at iba pang materyales. Sinukat din ang tibay ng bawat bridge miniature sa pamamagitan ng pagsabit ng bag ng buhangin na tumitimbang ng 2 kilo. Sa bawat 3 segundo ay nagdadagdag ng bag ng buhangin hanggang maabot ang maximum weight na 40 kilos. Nakatanggap ng cash prize at plaque ang mga nagwagi sa kompetisyon na bahagi ng pagdiriwang ng ika-442 Agao, Cagayan 2025. Mga kapuso, let us all satisfy our cravings this cold season. Mga exotic food ang ibinida naman sa selebrasyon ng Tupig Festival 2025 sa Lasam, Cagayan. Must try ang barbecue at iskabeche. Pero palakang bukid, adobong sa lagubang at ang sinigang na kuhol. Hindi lang yan mga kapuso, upgraded din ang dish na to. Ang lechon pero kalapati at ang curry pero kuhol ang sangkap. Mayroon ding fried cricket, sisig kuhol at marami pang iba. Glam Calicdan, Dizon. One North Central Luzon. Aking kanta dyan, sino ka? Si Amihan. Bakit?
para hindi mainitan. Si Danaya. Kasi maganggana. Si Perena kasi siya, malakas siya and isa siyang trader. Sa apoy, paano tayo magluluto kung wala yung apoy? Amihan talaga ang gusto ko. Kay sarap pakinggan. Yummy yan. Bakit yummy yan? Para maganda. Si amihan. Hangin. Imaw. Bakit si Imaw? Kamukha ko daw. Masaya na ako, sir, sa imaw. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.